Ang nakaraan, tuluyan ng nagamit ni Vanessa ang inihanda nilang atake ng ating bida na nagpayanig sa buong kaharian ng per diem. Sa hindi inaasahan, halos matupok ang malaking pangkat ng mga sundalo. Hindi inasahan ni Victor ang lahat ng ito, ang ating bida kasama ang grupo ng mga kabayo, ang galit na aso na si Kaor, at ang malakas na salaming Kure na si Vanessa. Para bang lahat ng ito ay perpektong plinano. Bago pa man siya makaalis, hindi niya inaasahan ang lalaking biglang dumating sa kanyang harapan, walang iba kundi si Gillian, bitbit ang ulo ng kanyang kanang kamay. Dahil dito, tuluyan nang nap-icon si Victor. Hindi na siya nagdalawang isip na maglunsad ng pag-atake sa lalaking nasa harapan niya, sabay sambit ng mga salitang. Ang gera ko, ngayon pa lamang magsisimula. Ang pagpapatuloy, walang tigil pa rin ang pagsugpo ng grupo ng ating bida at ang mga sundalo ni Diggle. Makikita na hinaranggan na ng grupo ng ating bida ang mga sundalong papatakas mula sa pagkakasunog na ginawa ni Vanessa. Ipinag-utos na ng ama ng ating bida na atakihin ang mga tumatakas na kalaban, habang sinasambit na parang mga daga itong nahulog sa bitag na may lason. Tuluyan nang nagpakawala ng mga palaso ang kanilang mga tauhan, dahilan upang mapatamba ang ilang mga kabalyero ng Diggle. Samantala, walang awang pinagpapatay ng mga sundalong nakasakay sa kabayo ang mga kalaban gamit ang kanilang mga espada, na siyang nagdulot ng agarang kamatayan sa mga ito. Sa di kalayuan, maririnig ang sigaw ng ating bida. Ito ang perpektong pagkakataon para baliktarin ang sitwasyon. Agad niyang iniutos sa kanyang mga kasamahan na huwag hayaang may makaligtas kahit isa sa mga kumag na iyon. Makikita na tuluyan nang napuksan ng grupo ng ating bida ang mga kabalyero ng Diggle na tinangkapang tumakas. Habang nagaganap ito, makikita ang pagdating ni Belinda na tinatawag ang kanyang kamahalan, may halong pag-aalala sa kanyang tinig. Agad naman siyang napansin ni Ghislaine at Neil Ingan. Sa paglapit ni Belinda, agad itong nagtanong sa ating bida kung nasaktan ba siya. Tumango si Ghislaine at sinabing ligtas naman siya, sabay ibinalik ang tanong. Sumagot si Belinda, ngunit pansamantalang ipinukaw ng kanyang mga mata si Kaor na nakasakay pa rin sa kabayo, kapansin-pansing nang hihina dahil sa huling laban. Kahit hirap, pinilit ni Kaor na iangat ang kanyang hinlalaki, senyales na maayos naman ang kanyang kalagayan. Napangiti ang ating bida dahil sa kanilang nakamit na tagumpay. Tila masaya siya sa kinalabasan ng kanilang plano. Si Belinda naman ay biglang nagtare at sinabi na kung siya ay nahuli kahit kaunti, magiging masama ang sitwasyon. Idinagdag pa niya na noong una niyang marinig ang plano ng ating bida, inakala niya itong isang kabaliwan. Hindi naman nagulat ang ating bida sa sinabi nito. Kumalma siya at sumagot, gamanan naman. Dagdag pa ng ating bida, hindi na niya iyon uulitin, sapagkat lahat ng kanilang runestone na nakuha ay tuluyan ng sumabog sa isang atake lamang. Makikita ang ginawang pagbabaon ng mga Mahikiro ng mga runestone sa lupa. Idinagdag pa ng ating bida na siguraduhin nilang pupurihin si Vanessa mamaya. Bigla namang napatahimik ang ating bida nang maalala niya si Gillian. Napakunot-noo siya at tinanong si Belinda kung nasaan si Gillian. Nagulat si Belinda sa tanong na iyon dahil wala siyang ideya kung nasaan ito. Bigla namang ikinabig ng ating bida ang kanyang kabayo pakaliwa upang patakbuhin ito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa biglaan niyang pagkilos. Tinawag siya ni Belinda, halatang nagtatanong kung saan ito tatango. Ngunit makikita na mabilis na pinatakbo ng ating bida ang kanyang kabayo palayo kay Belinda. Mabilis niyang isinuot ang kanyang baluti sa ulo habang iniisip si Gillian. Samantala, makikita na si Victor ay nagsimula ng sumugod. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Mabilis itong nagpakawala ng isang malakas na pagwasiwas ng kanyang sandata tungo kay Gillian. Agad naman itong nasangga ni Gillian gamit ang hawakan ng kanyang palakol. Makikita ang lakas ng hampas na iyon na nagpausog kay Gillian. Mabilis siyang bumwelo upang maglunsad ng panibagong atake. Isang napakalakas na pag-atake ang pinakawalan nito, isang paghiwa mula sa kaliwa. Sa kabutihang palad, agad na naisangga ni Gillian ang kanyang palakol. Hindi makapaniwala si Gillian sa bigat ng atake. Pinagpawisan siya sa bilis ng galaw ng kalaban. Sunod-sunod na pag-atake ang pinakawalan ni Victor tungo kay Gillian, at bukod pa roon, at sa loob-loob niya ito ay may matinding puwersa sa bawat hampas. Makikita ang mabilis na pagtama ng kanilang mga armas sa kaliwat kanan,
na tila pagsangga na lamang ang nagagawa ni Gillian sa sunod-sunod na pag-atake ng hangal. Bigla, isang mabilis na pagdaos-daos ang ginawa ni Victor papunta kay Gillian, habang si Gillian naman ay naghahanda ng isang malawakang pagwasiwas ng dambuhalang palakol. Sa isang malakas na pagwasiwas ay tinarget ni Gillian si Victor, ngunit nakaiwas lamang ito sa pamamagitan ng isang talon at naghanda ulit ng panibagong pag-atake habang nasa himpapawid. Habang itinataas ni Victor ang kanyang espada, tumingin siya rito ng matalim. At tuluyan nang pumasok ang atake ni Victor, tumama ito sa kaliwang baluti ni Gillian at nagpasira at pagkatalsik nito. Makikita rin na nagtalsikan ang mga dugo ni Gillian sa lakas ng tama. Napatingin si Gillian sa kanyang braso kung saan siya tinamaan ng espada, hindi niya inakala na matatamo siya ng ganoong kalalim na pinsala. Dito niya napagtanto na ang bilis at lakas ng kalaban ay tunay na nakakatakot. Dahil dito, wala siyang makitang puwang para makapag-atake. Patuloy ang walang habas na malalakas na pag-atake ni Victor kay Gillian, kaya't napaatras ito ng dahan-dahan dahil sa lakas ng puwersa. Makikita na muli itong sumugod ng mabilis kay Gillian habang sinasabi, "Mga maruruming bearang daga. Nilalaro ko lang kayo kanina, tapos naging mayabang na kayo." Habang si Gillian ay agad na naghanda, inangat niya ang kanyang palakol. Makikita na muling pinakawalan ni Victor ang isang malakas na pag-atake mula sa gitna, na tumama sa mismong sentro ng palakol ni Gillian. Ipinasok ni Victor ang kanyang espada sa loob ng palakol ni Gillian at mabilis itong pinahit kakakanan. Nanlaki ang mga mata ni Gillian sa gulat, hindi niya inakala na magagawa iyon ni Victor. Ipinagalaw ni Victor ang kanyang espada, inipit ang palakol, at sa isang iglap, isang malakas na pag-angat ng espada ang kanyang pinakawalan na nagpatalsak sa dambuhalang palakol ni Gillian. Ilang metro ang itinilapon nito mula sa kanilang kinatatayuan. Muli, nagsimulang maglunsad si Victor ng isang mabilis at mabagsik na pagtarok habang galit na sinabi, "Kayong mga bastos ay lumampas na sa hangganan." Mababakas sa mga mata ni Victor ang gigil, habang si Gillian ay hindi na nakagalaw sa bilis ng kanyang atake. Tuluyan nang tumama ang atake ni Victor, isang malakas na pagsaksak na bumaon sa katawan ni Gillian. Nahawakan pa ito ni Gillian, subalit daman niya ang matinding sakit. Makikita ang malakas na pagtalsik ng dugo sa lakas ng atake na tumagos sa kanyang katawan. Hindi ito inasahan ni Gillian. Napabuga siya ng dugo, halos mamuti ang mga mata. Seryosong tumingin si Victor kay Gillian. Mababakas sa mukha nito ang pagkainis. Nagulat pa si Victor nang makita na, kahit na naitarok na niya ang espada, ay mabilis na nakagawa ng paraan si Gillian upang ipihit ang espada at maiwasang tamaan ang mahahalagang bahagi ng kanyang katawan. Namangha si Victor dito at kanyang sambit, "Ang pagkatalo mo, Gillian, ay hindi isang simpleng swerte lang. Ikaw lang ang nakatanggap ng atake ko ng ganito kagaling." Mayabang pang nagsalita si Victor, "Ang paglaban kay Adan, ubusin ang lakas mo, at piliing humarap sa akin, iyan ay isang kahangalan." Mariing hinawakan ni Victor ang kanyang espada at muling nagsambit, "Ngunit kahit ako, hindi magsisisi na mamatay sa harap ng isang tulad mo." Matalim ang kanyang tingin habang sinisigaw, "Mamatay ka na." Ngunit bago niya magawa ang kanyang binabalak, nabigla si Victor nang mapansin niyang may isang mabilis na pagbato ng espada na tumungo sa kanya. Napamulagat siya at mabilis na nilingan iyon. Agad na kumilos si Victor, hinayla ang espada mula sa katawan ni Gillian, at isang malakas na pagtama ng espada ang bumaon sa lupa. Mabilis na hinanap ni Victor ang taong pinagmulan ng espada at tinanong kung sino iyon. Isang yabag ang narinig, papalapit sa kanyang kinaluluguran. Napaharap si Victor at pinagmasdan ang lalaking dumarating. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin habang nakatitig sa papalapit na lalaki. Si Gillian naman, kitang-kita ang panghihina, napabuntong hininga sa pagdating ng kanyang kamahalan. Pinulot ni Ghislaine ang dambuhalang palakol ni Gillian mula sa lupa at mabilis itong inangat, isinampa sa kanyang balikat. Maingat siyang naglakad, habang may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha, at pinagmasdan si Victor. Nanlaki ang mga mata ni Victor nang maalala kung sino ito. Ito ang nakaitim na baluti na Samira sa tore ng pagkubkob sa isang atake lamang. Halos manliit ang mga mata ni Victor sa gulat. Hindi na nag-atubiling nagpakawala ng pulang aura si Ghislaine, at bumalot ito sa kanyang buong katawan.
Agad na humanda si Ghislaine at mabilis na sumugod tungo sa kinatatayuan ni Victor, tila isang kidlat na bumulusok papalapit. Sa isang mabilis na galaw, tumalon si Ghislaine mula sa itaas at naghanda ng isang malakas na pag-atake gamit ang palakol ni Gillian. Nabigla si Victor sa bilis ng ating bida. Isang napakalakas na pag-atake ang pinakawalan ng ating bida, nasangga ito ni Victor ngunit kapansin-pansin ang hirap nito sa pagtanggap ng bigat ng atake. Halos mamuti ang mga mata ni Victor sa lakas ng puwersa ng palakol, ramdam niya ang bigat nito. Pinilit niyang bumawi at itinaboy si Ghislaine ng buong lakas. Mabilis namang umatras ang ating bida upang iwasan ang pagwasiwas ng espada ni Victor. Sabay na humanda ang dalawa para sa muling malakas na pag-atake. Nagpakawala ang dalawa ng isang napakalakas na pagwasiwas na nagpayanig sa buong lugar. Nagpatuloy ang laban ng dalawang mandirigma. Ang kanilang mga atake, halos pantay, malakas, na nagpapangabot ng kanilang mga sandata. Muling bumuwelo ang ating bida, paikot upang maglunsad ng atake mula sa kanan. Makikita ang malakas na paghiwas sa hangin na nag-iiwan ng pulang linya ng ilaw. Sa isang matulin na galaw, tumalon si Victor upang maiwasan ito. Mula sa itaas, hindi nag-atubiling iangat ni Victor ang kanyang espada upang magpakawala ng isang malakas at puwersadong pag-atake. Pinagmasdan lang siya ng ating bida. Bahagyang tiningala ng ating bida ang palakol, handa na itong salagin ang paparating na atake. At isang napakalakas na hampas ang pinakawalan ni Victor, na nagpatunog sa hawakan ng palakol. Mababakas sa mga mata ng ating bida ang kasabikan. Sa isang mabilis na galaw, ginamit nito ang hawakan ng palakol bilang suporta, at sa pag-angat ng katawan gamit ang kanyang mga binti, bigla niyang inipit si Victor, na labis na ikinabigla nito. Mabilis na inikot ng ating bida ang katawan nito papunta sa ulo ni Victor, at nang tuluyan ng mawala sa balanse ang kalaban, agad niya itong pinilipad. Isang malakas na pagbagsak ang narinig ng tuluyang ibinagsak ng ating bida ang katawan ni Victor sa lupa. Nayanig ang paligid at halos mamuti ang mga mata ni Victor sa lakas ng impact. Ngunit mabilis na nakarecover si Victor at agad na lumayo mula sa ating bida. Sa isip-isip nito, hindi siya makapaniwala sa hindi matukoy na galaw ng kalaban. Kung naibaba niya lang ang kanyang depensa, siguradong patay na siya. Hindi niya lubos maisip na may nagtatagong ganito kalakas na lalaki sa loob ng kaharian ng Perdiem. Habang nag-iisip ang kumag, biglang nagsalita ang ating bida at sinabi, "Kilala kita." Nagulat si Victor sa narinig. Nagpatuloy ang ating bida, "Alam ko ang iyong puwersa at ang iyong estratehiya. Kahit pa ang mga puwersang tumutulong at gumagabay sa iyo." Isang nakapanghihilakbot na tingin ang ibinato ni Ghislaine kay Victor. Nanlamig si Victor, hindi niya inasahang maririnig niya ang mga bagay na iyon. Napaisip siya kung ito ba ay isang patibong. Hindi na nag-isip pa si Victor. Mabilis niyang tinukuran ang espada upang alalayan ang sarili. At sa isang iglap, mabilis siyang kumilos at sumugod kay Ghislaine. Mabilis na umatake si Victor, walang habas na nagpapakawala ng walang habas na pag-atake, matitinding hiwa na tila mga hanging dumadaluhong sa bilis. Ngunit, madaling nasasabayan ito ng ating bida, na parang humahabol din sa hangin sa bilis ng kanyang mga galaw. Habang nagaganap ang labanan, malalim na nag-iisip si Victor. Saad niya sa sarili, hindi pwedeng malaman ng Perdiem ang isa sa mga top-secret na operasyon. Muling naghanda si Ghislaine at inilapit ang dambuhalang palakol sa kanyang ulo. Isang mabilis at diretsyong pag-atake ang ginawa niya, na hindi inaasahan ni Victor. Nasangga ito ni Victor ngunit napaliyad siya ng bahagya. Naiinis na si Victor at malakas nitong sinabi, "Ako ang tinatagong alas ng sambahayan ni Conde Desmond." Nagpatuloy ang dalawa sa sagupaan. Mabilis na tinabig ni Victor ang palakol ng ating bida at, gigil na umatake. Sinabi nito, "Sa tingin mo ba malilinlang mo ako sa mga walang kwentang pakulo mo?" Muli siyang sumugod, gumawa ng isang matinding hiwa mula sa kanan gamit ang mana. Ngunit, tumama lang ulit ito sa hawakan ng dambuhalang palakol. Mabilis namang gumamit ng teknik ang ating bida, ginamit ang dulo ng palakol upang iangat ang sarili. Nagulat na naman ang hangal sa bilis ng pag-ikot ng ating bida. Ginamit nito ang kanyang paa upang maglunsad ng atake, ngunit isa lang pala iyong panlilinlang. Habang nasa ibabaw siya ni Victor, naglunsad ng isang atake si Victor.
Mabilis namang binawi ng ating bida ang kanyang atake at umikot sa hawakan ng palakol. Sa isang mabilis na galaw, isang napakalakas na sipa ang tumama sa mukha ni Victor. Sa lakas ng puwersa, halos mabaliko ang ulo nito. Bahagyang nayanig si Victor at ibinaling muli ang tingin sa ating bida. Hindi pa tapos ang ating bida, muli siyang naglunsad ng isang malakas na pag-atake. Mula sa itaas, gamit ang buong puwersa, umatake siya habang tinutungtungan ang ulo ni Victor, na labis nitong ikinagulat. Mabilis namang kumilos si Victor para sanggain ito, ngunit sa pagtama nito ay isang napakalakas na puwersa ang tumama sa kanyang espada na nagpaluhod sa kanya. At muling naglunsad ang ating bida ng isa pang pag-atake, nagimbal ito, halos mamuti ang mga mata dahil hindi niya ito muling inasahan. Sa lakas ng tama, sumiklab ang usok sa paligid at tila sumabog ang hangin sa buong kapaligiran. Makikita ang helmet nito na tumilapon. At masisilayan ito na nakaluhod laglag ang tuko ni hindi pa gumagalaw habang humuhupa ang alikabok sa paligid. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo, nanlilisik ang mga mata, at makikitang puno ng dugo ang kanyang noo, habang halos humihingal sa pagod at nagngingit-ngit ang mga ngipin. Ang ating bida ay marahang naglalakad papalapit sa kumag na sa kasalukuyan ay hindi pa rin nakaka-recover mula sa pag-atake ng ating bida. Nang tumapat ang ating bida sa kanyang espada na kanina'y ibinato, agad niya itong pinulot at sinabi. Tulad ng inaasahan, maayos naman ang mga palakol, pero, bago pa niya ito tapusin, tinignan niya ang kanyang espada habang may madilim na ekspresyon. Hawak-hawak ang espada, sinabi nito. Mas bagay ito sa aking kamay. Sa inis ni Victor, hindi na niya napigilan ang sarili at muling nagtanong kung sino nga ba ang taong nasa kanyang harapan. Ang ating bida naman ay natigilan sa tanong nito at tumugon, parang may pang-iinsulto sa lalaking nasa kanyang harapan, kung siya ba ang tinutukoy. Marahan nitong hinawakan ang kanyang helmet, makikita na inihagis ng ating bida ang kanyang baluti sa ulo sa itaas. Sa pagbagsak nito sa lupa, makikita na tumingin ito ng walang emosyon kay Victor at seryosong itong nagwika na, ako ang Arkaduke ng kaharian ng Perdium. Si Ghislaine Perdium. Nagulantang si Victor nang marinig ang pangalan ng ating bida. Bahagya siyang napatigil at inulit ito, tila nagdududa kung tama ba ang kanyang narinig. Napangisi ang si Victor, saka bahagyang yumuko. Bigla na lang itong hamalakhak ng malakas, tila ba natatawa sa narinig. Makikita ang ating bida na nakatayo, tahimik ngunit matindi ang kanyang titig kay Victor na nakaluhod sa kanyang harapan. Mayabang itong nagsalita. Idiniin ang mga salitang siya ang pinakamalakas na kabalyero sa buong norte. Ngunit sa kabila ng lahat, binugbog lang pala siya ng isang siga. Matapang na tumugon ang ating bida at mariing nagsabing, oo. At ngayon, oras na para ipakita kung sino talaga ang pinakamagaling sa norte, sabay banggit ng pangalan ni Victor ng buong tapang. Kahit duguan, tumugon si Victor, nakuha pa nitong magyabang. Masyado kang mayabang, wika nito, kasabay ng marahang pagtayo. Kita sa kilos niya ang panghihina, ngunit nanatili pa rin ang kay-abangan sa kanyang tinig. Hindi ko natatanungin kung paano mo plinano ang bitag na ito, dagdag pa niya. Sa digmaan, ang paggamit ng lahat ng paraan para manalo, iyan ang pangunahing alituntunin. Habang nagsasalita siya, inangat niya ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay at muling nagpatuloy, anuman ang proseso, kung sino ang natitirang nakatayo sa huli, siya ang panalo. Sa isang iglap, pumulupot ang napakalakas na bughaw na mana sa kanyang katawan. Kita sa mukha niya ang matinding galit, at kasabay ng malakas na pagsabog ng hangin sa kanyang paligid, tumaas ang kanyang kasuotan na para bang may sariling buhay. Makikita ang gigil at kasabikan sa kanyang mukha habang sinasabi niya, tama ba ako? Ang ating bida naman ay naghanda. Ipinuwesto niya ang kanyang espada mula sa kanan, gamit din ang dalawang kamay, at tumugon kay Victor, syempre. Dito, pinalabas ng ating bida ang napakalakas na pulang mana na bomb-alot sa kanyang buong katawan. Ang enerhiya nito ay nagpaangat din ng kanyang kapa. Tinitigan ni Ghislaine si Victor ng matalim, at sa matatag na tinig, sinabi niya, sugod lang. Habang nagaganap ito, patuloy pa rin ang labanan nina Walter Randolph at Scoven. Samantala, sina Kaor at Belinda ay matamang sinusubaybayan ang kanilang kamahalan. Si Gillian naman ay pilit pa ring bumabangon,
Samantalang si Vanessa ay tuluyan ng nanghina at nahimete sa pagkaubos ng enerhiya. Bumalik ang tagpo kay Ghislaine at sa kumag na si Victor, na kapwa nakahanda na para sa isang matinding sagupaan. Ang buong paligid ay napapalibutan ng apoy, na lalong nagpapabigat ng tensyon. Kumilos na si Victor at buong puwersang umatake patungo kay Ghislaine, na naghanda ring salubungin ang pag-atake. Sa pagtama ng kanilang mga sandata, isang malakas na bagzo ng enerhiya ang kumawala, kasabay ng matinding tunog ng mga espada na nagbanggaan. Makikita ang determinasyon sa mukha ng dalawang kabalyero habang patuloy ang kanilang labanan. Agad na gumamit ng puwersa si Ghislaine, idiniin ang kanyang sandata pababa, patungo sa hawakan ng espada ni Victor. Mababakas sa mukha ni Victor ang hirap sa pagtanggap ng atake ng ating bida. Saglit na napatingin si Victor, sabay naghanda ng panibagong pag-atake. Samantala, mariing tinitigan ni Ghislaine si Victor, saka iwinasiwas ang kanyang espada at itinaas ito, handang-handa sa susunod na tira. Mula sa kanan, isang napakalakas na paghataw ng espada ang pinakawalan ni Victor. Sa lakas ng tama, bahagyang napaatras si Ghislaine. Muling nagel-usad ang dalawa ng malalakas at sunod-sunod na mga atake. Sa bilis ng kanilang mga galaw, tila nag-iiwan ng pulang at bughaw na mga guhit ng ilaw ang bawat pag-indayog ng kanilang mga espada habang matamang nakatitig sa isa't isa. Mabilis na pamwesto si Victor, itinarak ang kanyang espada sa direksyon ni Ghislaine. Ngunit mabilis rin itong nasangga ng ating bida mula sa kaliwa, sabay mabilis na pamwesto si Ghislaine papunta sa kanyang kanan. Mabilis na kino-counter ni Ghislaine ang atake, at sa isang iglap, nagkiskisan ang kanilang mga espada, ang lakas ng pagkiskas ay halos magliyab sa ere. Buong lakas na hinawakan ni Victor ang kanyang sandata, kitang-kita ang galit sa pagkakangiwi ng kanyang mga ngipin. Agad niyang ipinaangat ang kanyang espada upang maialis ito sa pagkakasangga. Sa isang matuli na galaw, pinausad ni Victor ang kanyang mga paa, sabay lusob patungo kay Ghislaine. Napaatras ang ating bida, nakamasid sa susunod na galaw ni Victor na bumwelo mula sa kanan. Ngunit bago pa ito may sigawan ni Victor, iniharang ni Ghislaine ang kanyang paa sa hawakan ng espada ni Victor, bagay na labis na ikinagulat ng kalaban. Hindi niya ito inaasahan. Maagap na gumalaw si Ghislaine, ginawang tungtungan ang espada ni Victor, at tumalon papataas. Mabilis at magilas niyang sinipa ang mukha ni Victor, dahilan upang magdugo ito. Napapikit si Victor sa sakit, at nagtalsikan ang mga dugo sa ibaba niya. Sa isang matuli na pag-ikot, bumwelo si Ghislaine at sa isang kisap mata, pinakawalan niya ang isang puwersadong pag-atake mula sa kanan. Ngunit maagap itong naisangga ni Victor gamit ang kanyang espada, ngunit muling nayanig ang hangal sa lakas ng hampas ng ating bida, tila napako siya sa kanyang kinatatayuan. Buong puwersa niyang hinawakan ang kanyang sandata ng dalawang kamay, na ikinagulat ng ating bida. Sa isang malakas at buong puwersang pagtulak ni Victor kay Ghislaine, ito ay nagpatalsak papaitaas sa ating bida. Makikita si Ghislaine na napaatras mula kay Victor, at pinagmamasdan ang kanyang mga braso. Napansin niyang may mga sugat ito. Samantala, makikita sa mukha ni Victor ang paghihirap, habol-habol ang hininga at tumatagas ang pawis mula sa kanyang noo. Muling kumilos si Victor, habang nakatayo pa rin ang ating bida, inaabangan ang susunod na hakbang. Muling sumugod si Victor, determinadong makalapit kay Ghislaine. Nagpakawala ulit siya ng isang malakas na paghiwa mula sa kanan, ngunit madali lang itong nasangga ng ating bida. Nagpatuloy ang palitan ng mga atake. Pinukula ni Ghislaine si Victor ng atake mula sa itaas na madali ring nasangga. Ngunit sa hindi inaasahan, ginamit ni Victor ang kanyang kapa upang linlangan si Ghislaine sa susunod na pag-atake. Maagap na tumalon si Ghislaine upang iwasan ang pag-atakeng galing sa kaliwa ni Victor. Mula sa itaas, naglunsad si Ghislaine ng isang malakas na atake. Muling nagtagpo ang kanilang mga sandata sa isang matinding pagtama. Napalayo si Ghislaine ng kaunti, at sa isang iglap, muling umatake sa gitna, na nasalag ni Victor ng buong puwersa. Nagpatuloy sila sa walang tigil na hampasan. Ang bawat pagtama ng kanilang mga espada ay nag-iiwan ng kinang at enerhiya, perpektong tumatama at tila nagpuputukan ang kanilang mga sandata. Malalakas ang atakeng pinakawalang ng dalawang mandirigma. Sa pagkakataong ito, buong lakas silang umatake sa isa't isa.
Ang bawat pagtama ng kanilang sandata ay nagpayanig sa kanilang paligid. Mababakas sa mukha ni Victor ang matinding galit, habang nagtatama ang kanyang mga ngipin. Samantala, ang ating bida ay nakatuon ng buong puwersa, puwersadong itulak ang espada laban sa kalaban. Matamang nakatingin ang ating bida, may mapanliksik na mga mata. Ganoon din si Victor, nakitang-kita ang galit sa kanyang paningin. Nakaisip agad ng paraan si Victor. Sa isang mabilis na kilos, itinulak niya pababa ang espada ng ating bida, na ikinabigla nito. Mula rito, nagpakawala si Victor ng atake mula sa kanyang kaliwa patungo sa ulo ng ating bida, na mabilis namang napansin. Sa madali ang pagkilos, agad niyang ibinaba ang katawan at maliksi niyang hinatak ang espada mula sa lupa bago pa tumama ang atake ni Victor. Sa kabutihang palad, nasanggi niya ang atake. Habang hindi pa nakakabawi si Victor mula sa kanyang malakas na pag-atake, maagap na hinatak ng ating bida ang kanyang kasuotan at sinipa si Victor sa kanyang kanang paa, na nagpawala sa balanse nito. Muli, isang mabilis na pag-atres ang ginawa ng ating bida, at agad siyang umatake gamit ang buong puwersa mula sa lupa. Diretso siyang tumungo kay Victor, nagbabanta ng isang malakas na paghataw mula sa itaas. Ngunit si Victor ay agad na umalis sa kanyang pwesto bago pa dumating ang ating bida, gamulong ito ng mabilis. Habang naantala ang pagtama ng ating bida, naghanda naman si Kumag ng isang pag-atake. Sa pagbaba ng ating bida, agad niyang napansin ang pagdaus-daus ng espada ni Victor sa lupa. Nang iangat ni Victor ang kanyang espada, nasama ang lupa at ito ay pinatungo niya kay Ghislaine. Mabilis namang naiharang ng ating bida ang kanyang mga braso upang takpan ang kanyang mukha mula sa mga lumilipad na lupa. Mabilis niyang sinilip si Victor mula sa mga puwang. Ngunit bago pa niya tuluyang masilip si Victor, naghanda na ito upang itusok ang kanyang espada tungo sa ating bida. Habang pinagmamasda ng ating bida ang gagawin na pag-atake ni Victor, napasambit siya sa sarili, si Victor ay tunay na napakalakas. Dagdag pa niya, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan mo at ako, lalo na't pinalalakas pa ng aking third core. Muling sumagi sa alaala ng ating bida ang isang pangyayari, nang sinimulan niyang anggera at inatake ang sambahayan ni Conde Desmond. Isa si Victor sa mga tao na hamarang sa kanya. Makikita ang sagupaan ng dalawa. Ngunit sa huli, tinapos siya ng ating bida sa isang malakas na paghiwa sa katawan nito. Sa loob-loob niya, naisip, sa huli ko lang tuluyang nalampasan ang sama ng loob na iyon. Sayang, napakaraming oras ang nasayang ko. Makikita na mga dumating pang mga kalaban na haharapin. Pagpapatuloy, nito na, sa mga taong tulad mo na may layuning sirain ang per diem, at ang per diem ay talagang babagsak noong araw na iyon. Makikita ang panlulumo ng ating bida sa kinasadlakan ng kanilang kaharian. Mababakas sa mukha ng ating bida ang matinding galit. At muli itong nagsambit, napagpasyahan ko na. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Makikita na nagpatuloy ang walang awang pag-atake ni Victor, na determinado ng makalapit sa ating bida. Isang malupit na pagtama ang kanyang balak isagawa, habang nakapailan lang siya sa ere. Nakaposisyon naman ang ating bida, kalmado at handa, maingat na inaabangan ang paparating na pag-atake. Mababakas sa kanyang mukha ang matinding puot, sumisigaw si Victor, puno ng determinasyon na maiturok ang kanyang espada sa ating bida. Ngunit muling naglabas ng matinding enerhiya mula sa katawan ng ating bida, matalim ang tingin kay Victor, sabay sambit ng mga salitang pumapaimbulog. Ang mga taong sinusubukan kaming targetin, makikita na nagtagpo na ang kanilang mga pag-atake. Sinabayan ni Ghislaine ang salubong na papasulong, isang patusok na tama, habang nakaabang ang isang kamay. Nagpatuloy ang ating bida at sinabi na kamatayan lamang ang nag-aantay. Sa kanilang pagdikit, tuluyan nang naglapit ang dalawa, bumaon sa gitna ng katawan ni Victor ang espada ni Ghislaine, at kitang-kita rin na tumagos ang pag-atake ni Victor sa kapan ng ating bida. Kumalat ang dugo ni Victor sa kanyang likuran, tanda ng tindi ng pagtorok ni ng espada ng ating bida. Nanlamig ang buong katawan ni Victor, at halos nawala ang itim sa mga mata nito. Habang ang ating bida ay walang emosyon, makikita na hindi natuloy ang pagtama ni Victor sa katawan ng ating bida bagkus ginamit ni Ghislaine ang kanyang kaliwang kamay para tabigin ang atake ni Victor. Makikita rin ang maraming pag-agos ng dugo nito sa kanyang katawan habang nakatarak pa din ang espada ng ating bida.
Mababakas sa mukha ni Victor ang panghihina at halos mawala na ang itim sa mga mata nito, tanda ng pandiliyang pagkawalan ng ulirat nito habang sinasambit ang pangalan ni Conde Desmond. Mabilis na hinugot ng ating bida ang kanyang espada at iwinasiwas papalayo mula sa katawan ni Victor na tinuluyan ikinabuwal nito. Matamang pinagmasdan ng ating bida ang katawan nitong nakasadlak sa lupa, tila isang pagrespeto sa malakas na nakasagupan ng ating bida. Makikita na wala ng buhay ang mga mata nito, sinusubukan pa ding magsalita. Tinignan ito ng ating bida ng matalim habang inaante ang pagpanaw nito. Ngunit napagdesisyonan niya ng umalis. Mabilis na tumalikod ang ating bida. At aakmang papalayo nang biglang narinig niya ang isang tinig mula kay Victor. Napatigil ang ating bida, at bahagyan iginalaw ang ulo. Si Victor kahit naghihingalo sinubukan pa rin magsalita ang nagtanong sa ating bida ng isang bagay. Habang paala na sa kanyang ulirat, pinilit nitong magsalita at tinanong ang ating bida kung sino ba talaga ito. Napalingon ang ating bida at napatahimik saglit. Muling nagsalita si Victor at sinabi na ang kilalang niyang Ghislaine ay isang kahihiyan sa buong Perdium at tinatawag na basura ng Norte. Dagdag pa ni Victor na pero hindi na mahalaga iyon. Makikita na dahan-dahan na pamipikit ang mga mata nito, at sa huling hininga ni Victor ay muling nagwika ito na, iyon ay masaya Ghislaine Perdium. Kasabay nito ang pagsikat ng araw at ang tuluyang pagpanaw ni Victor. Sa huli ang ating bida ay lumalakad ng matatag papalayo sa labi ni Victor, marahan nitong ibinalik ang sandata sa may kaluban nito. Hanggang dito na muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Ghislaine, sana po ay nagustuhan ninyo. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta.